Mic test. Okay. Yeah. Magandang umaga po. Special welcome. You're listening through Let's Grand Bible Seminar. Welcome po sa mga bagong naligtas, lalong-lalo na po sa nakaraang Bible Seminar. Anyway, even though this time we couldn't invite many, but this time God was so loud, you listen. Kahit na sa pagkakataong ito ay hindi po tayo nakapag-imbita ng maraming kaluluwa, subalit pinahintulot naman po yung mga naligtas. And I'm so glad I can see you listen today. At ako po ay masaya na nakikita ko po yung mga bagong ligtas. Welcome in the name of the Lord. Kaya welcome po kayo sa pangalan ng Panginoon. I hope you can continue your Christian life. Umaasa po ako na may pagpapatuloy po ninyo ang inyong pamumuhay Kristiyano. And let's pray together for them to abide in church. At sama-sama tayong manalangin para sa kanila na sila po'y manatili sa church. Okay po. Bago po tayo magsimula, malalangin po tayo. Mahal namin Ama na mahabagin at magpapala, salamat po sa pagligtas namin mula sa kasalanan at pagkawasak. Salamat po sa pagkabay sa aming buhay na Kristiyano hanggang ngayon. Salamat po sa pagbigay mo sa amin ng dakilang pagkakataon na mag-aral ang salita ng Diyos. Hiniling po namin na buksan mo ang aming puso at tainga sa salita ng Diyos. Naway maunawaan namin ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng tulong ng Banal na Espiritu. Pakiusap, maunawaan namin ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Mula sa simula hanggang sa matapos, kami ay nagtitiwala lamang sa iyong habag at biyaya. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay po, buksan mo ang Biblia, Ruth po, chapter 1. Chapter 1. Ruth chapter 1. Verse 1 hanggang 5. Ruth chapter 1, verse 1 hanggang 5. Okay, Ruth. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. At nangyari, ng mga araw ng manghukom ang namumuno, nagkaroon ng tagutom sa lupain. Isang lalaking taga Bethlehem sa Juda ang umalis upang maranahan sa lupain ng Moab. Siya at ang kanyang asawa at ang kanyang dalawang anak na lalaki. Ang pangalan ng lalaki ay Elimelech, ang kanyang asawa ay si Naomi, at ang pangalan ng kanyang dalawang anak ay Malon at Chilion. Sila ay mga Efrateo mula sa Bethlehem sa Juda. Sila'y pumunta sa lupain ng Moab at nanatili roon. Ngunit si Elimelech na asawa ni Naomi ay namatay. Si Naomi ay naiwang kasama ang kanyang dalawang anak. Sila'y nag-asawa ng mga bang mabuti ay si Naomi at hindi po si Ruth. You already know about Ruth, the life of Ruth, right? At alam niya naman po, di ba, yung buhay ni Ruth. But this time, let's think about the life of Naomi. Pero sa pagkakataong ito, pag-isipan naman natin yung buhay ni Naomi. She is a mother-in-law of Ruth, right? Siya po yung binan ni Ruth. Through her life, we can learn the great lesson. Sa magitan ng kanyang buhay ay matututo tayo na ng mabuting aral. So, Luke chapter 1, we read verse 1 to 5. Si Naomi at ang kanyang pamilya ay lumipat sa lupain ng Moab, isang banyagang bansa, right? Isang banyagang bansa upang takasan ang tagutom sa lupain ng Israel. Tama ba? Subalit ito ay ang pagkakamali ni Naomi. Ito ay ang pagkakamali ni Naomi. Hindi
napanatili ang kanyang posisyon dahil sa paghihirap, ang tagutom sa lupain ng Israel. Bagamat may kahirapan dahil sa tagutom, dapat silang nanatili sa lupang ipinangako ng Diyos, ang Canaan. Tama ba? You know, right? The Canaan, the land of Israel, was the land of promise. Nalaman po natin na yung Kanaan, lupain ng Israel, ay lupain ng pangako. That's why whatever situation happened, she had to stay in his country. Kaya anumang sitwasyon po yung may mangyari, kailangan niya pong manatili sa kanyang bansa. Because the Moab is the Gentile country, right? Dahil ang Moab po ay bansang hintil. The Moab was not the land God gave to Israel, right? At yung Moab po, hindi ito yung bansang ibinigay sa mga Israel. Tama po? God promised the land of Canaan to Israel. Ang ipinangako ng Diyos ay lupain ng Kanaan para sa Israel. Ngunit sa halip na magtiwala sa kalooban ng Diyos, tiningnan lamang nila ang kanilang kalagayan at lumipas sa isang banyagang lupain upang takasan ang kahirapan. Ito ay isang di mananampalatayang kilos. Isang di mananampalatayang kilos ang magtalikod sa pamana na ibinigay ng Diyos sa bayan ng Israel. Hindi sila nanatili sa tamang lugar na dapat nilang panahanan. Tama ba? Hindi nila lubos na napang alagaan ang kanilang itinaktang position. So it was a great mistake in the life of Naomi, right? Ito po yung napakalaking pagkakamali sa naging buhay ni Naomi. So through her life, we also apply it in our Christian life. Kaya sa magitan ng kanyang buhay, kailangan din natin itong ma-apply sa ating Kristiyanong pamumuhay. Kahit pagkatapos nating maligtas, may mga pagkakataon na hindi natin lubos na napapanatili ang ating tamang posisyon dahil sa ating situation sa buhay. Tama po ba? Kaya sinabi ng Biblia, unang Korinto chapter 7, you mark Lud, chapter 7, unang Korinto chapter 7, verse 20. Unang Korinto chapter 7, 20. Okay po. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ang bawat isa ay hayaang manatili sa kalagayan ng siya ay tawagin. Ang bawat isa ay hayang manatili sa kalagayan ng siya ay tawagin. We have a position when we get to salvation, right? Meron po tayong kalagayan bago tayo naligtas. Right? You are saved in your place, right? Kayo po ay naligtas sa inyong lugar. Tama po ba? Or you are saved when you are in your school. O kaya naligtas ka habang ikaw ay nasa school o nasa You are estudyante saved ka. in your workplace. Ikaw ay naligtas sa iyong pinagtatrabahuan. It's your place you are called. Yan yung lugar kung saan ka o katayuan kung saan ka tinawag. Kapag tayo ay naligtas, mayroon tayong kani-kanyang position. Mayroon tayong physical na position at spiritual na position. Dalawang bagay, right? Ang physical na position ay maaaring nasa ating pamilya, trabaho, paaralan, tama? Physical na position.
So we have to keep even our physical position. Kailangan po nating panatilihin maging yung ating physical na katayuan. At may ang spiritual na position. Ito ay ang manahan sa simbahan kung saan ang Espiritu Santo ay kumikilos. Yeah. You are saved through our church, right? Ikaw ay naligtas sa magitan ng aming church. Tama po? Right. It's your spiritual position. Yan yung spiritual mong posisyon. You have to abide in church. Kailangan mong manatili sa church. Especially the church that the Holy Spirit works. Lalong higit ang church na kung saan gumagawa ang Espiritu Santo. Pagkatapos sa maligtas, walang mas mahalaga pa kaysa dito. Ibig sabihin, pinakamahalagang bagay. Dapat mo nanatili sa church. Yeah, because it's clear God's will, right? Opo, dahil ito po yung malinaw na kalooban ng Diyos. Juan chapter 15. Juan chapter 15. Juan chapter 15 verse 3 hanggang 5. Juan chapter 15 3 hanggang 5. 3 hanggang 5. Okay po. Babasahin po natin ng sabay-sabay. Kay malilinis na sa pamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo, kay manatili sa akin at ako'y sa inyo, gaya ng sanga na hindi magbubunga buhat sa kanyang sarili, malibang nakakabit sa puno. Gayon din naman kayo, malibang kayo manatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya, ay siyang nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Verse 3, right? Kayo'y malinis na sa pamitan ng salita na aking sinabi sa inyo. Yeah, we are saved through the word of God, right? Tayo po'y naligtas sa magitan ng salita ng Diyos. Tama po ba? We are cleansed all our sin, right? Nalinis ang lahat nating mga kasalanan. It means we get the salvation, right? Ibig sabihin, nagkaroon po tayo ng kaligtasan. Pagkatapos kaligtasan, anong kailangan? Verse 4, kayo'y manatili sa akin. Kayo'y manatili sa akin. Right? Sinabi ng Panginoon, kayo'y manatili sa akin. We have to abide in the Lord. Kailangan po nating manatili sa Panginoon. How to abide in the Lord? Paano po mananatili sa Panginoon? We cannot see the Lord, right? Hindi naman natin nakikita ang Panginoon. How Tama to po? abide in the Lord? Paano mananatili sa Panginoon? We can abide in the Lord by abiding in church. Makakapanatili tayo sa Panginoon sa magitan ng pananatili sa church. Because church is the body of Christ. Dahil ang church po, ito yung katawan ni Kristo. Ephesians chapter 1. Ephesians chapter 1. 22 and 23. Ephesians chapter 1, 22 and 23. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. At kanyang inilagay ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang mga paa at ginawa siyang ulo ng lahat ng mga bagay sa iglesia na siyang katawan niya, ang kapuspusan niya na pumupuspos ng lahat sa lahat. Siyang ulo. Si Jesus, right? Jesus is the head of a church. Si Jesus po yung ulo ng iglesia. Iglesia na siyang katawan niya, right? Church is the body of Christ. Yung church po ay katawan ni Kristo. That's why when you abide in church, we can abide in the Lord. Kaya kapag tayo ay nanatili sa church, makakapanatili tayo sa Panginoon. After salvation, the most important thing, we have to abide in church. Pagkatapos maligtas po, yung pinakamahalagang bagay po ay manatili sa church. It apply not only newly saved through this Bible seminar, but also to all the saved people. Ito po ay ma-apply hindi lamang sa mga bagong naligtas sa nakarang Bible seminar, kundi sa lahat ng mga ligtas na kapatid. Pagkatapos sa maligtas, malinaw na ang
kalooban ng Diyos ay manatili sa loob ng iglesia. Ngunit, katulad ni Naomi, mayroon din tayong pagkakataon na hindi natin ganap na nanatili sa iglesia upang maiwasan ang mga paghihirap. Halimbawa, nagtutungo sa ibang bansa o probinsya kung saan walang church dahil sa mga paghihirap sa ekonomiya. Tama? Pumupunta sa isang trabaho na mahirap gawin ang Christian life dahil sa mga paghirap sa ekonomiya. Right? It frequently happen, right? Ito po ay madalas na nangyayari. Kapag naghanap ng trabaho, huwag munang mag-desisyon agad. Kundi hanapin muna ang kalooban ng Diyos sa pamagitan ng sapat na panalangin. At bukod dito, mahalagang makipag-ugnayan muna sa pastor bago gumawa ng desisyon. Yan po. Galatians chapter 15. Verse 22. Galatians chapter 15, 22. Okay po. Basahin po natin ng sabay-sabay. Kung walang payo, ang mga panukalay nawawalang saysay. Ngunit sa dami ng mga tagapayo, sila'y nagtatagumpay. Kung walang payo, walang payo. English translate, without counsel. Without counseling. Plans go awry. Kung walang payo, mga panukalay nawawalang saysay. So before you decide something after salvation, as I mentioned, right? At first, pray to God. Kaya, kung magpapasya ka ng isang bagay pagkatapos maligtas, gaya po na nabanggit, una, manalangin sa Diyos. What's the will of God? Ano ba yung kalooban ng Diyos? What's will of God? Ano yung kalooban ng Diyos? Your decision is really coincide with the God's will? Yung pagpapasya mo ba, meron ba talagang kinalaman, kaugnayan sa kalooban ng Diyos? You need to pray, right? Kailangan mo pong manalangin. God will give you the answer. Ang Diyos po magbibigay siya ng kasagutan. While you read the Bible, Habang nagbabasa ka ng while Biblia, you listen to the sermon. o habang nakikinig ka ng sermon. But you don't know what's the will of God? Pero hindi mo nalalamang mabuti kung ano yung kalooban ng Diyos. Oh, come to me, come to me. Kaya lumapit mo kayo kay pastor. Why I'm a pastor? Bakit po ba pastor? Si pastor. God sent me to help brothers and sisters through the word of God, right? Ipinadala si pastor ng Diyos upang tulungan po yung bawat kapatid. I have a more experience about the word of God, right? At ako po si pastor po yung mas mahigit na karanasan tungkol So sa I Biblia. can give way. What's the will of God? Kaya makapagbibigay po si pastor ng paraan kung ano yung kalooban ng Diyos. To find the will of God, I will guide you, right? Upang matagpuan yung kalooban ng Diyos, papatnubayan kayo ni Because pastor. we can find the will of God in the Bible, right? Through Then the Bible, right? Tagpuan natin yung kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng Biblia. Huwag munang magpasya sa lahat at saka ipaalam sa pastor. But sometimes, right, you already decide everything. Pero minsan po, nakapagpasya ka na po. And you come to me. At lumalapit na lang sa uli kay pastor. It's not counseling, right? Hindi po yun counseling. Because you already determined. Dahil ikaw ay nakapagpasya na. That I cannot give any advice. Kung gayon, hindi ka na po mabibigyan ni pastor ng anumang Because you advice. already decide, right? Dahil ikaw na mismo yung nakapagpasya.
Even though it's completely different from the will of God, I cannot guide you. Kahit na ito'y ganap na iba sa kalooban ng Diyos, hindi ka na mapapatnubayan ni Because Pastor. your side already decided. Dahil para sa iyo, nakapagpasya ka na. Yeah. After salvation, right? Sometimes your situation can be the situation you have to go to some other place. Pagkatapos maligtas po, meron pong mga pagkakataon o sitwasyon na kinakailangan mo talagang pumunta sa ibang lugar. Your sometimes your province. Halimbawa, sa probinsya mo, Then you need to check what's the will of God. kung gayon kailangan mong suriin, ano ba You yung need to kalooban check ng Diyos? whether there is a church there. Kailangan mong siyasatin, meron bang church doon? Without church, how can you live a Christian life? Kung wala po yung ating church, paano ka makakalakad sa iyong buhay Kristiyano? Some say, oh, no problem. I can evangelize there. Sinasabi pa po ng ilan, walang problema, magagawa ka naman mag-evangelize doon. If you don't abide in church, how can you evangelize? Kung hindi ka mananatili sa church, paano ka po makapag-evangelize? You are not a God, right? You are not Hindi a ka God, naman ng Diyos. right? When you obey to God, God will help you, right? Kapag sumunod ka sa Diyos, tutulungan ka po ng Diyos. Yeah. When you abide in the church, God help us. Kapag nanatili tayo sa church, tutulungan po tayo ng Diyos. That's why if you really want to evangelize some place, so your province, while you abiding in church, you can go to preach the gospel there. Kaya kung talagang nagnanais ka na ma-evangelize yung isang lugar o yung probinsya mo, habang nananatili ka sa church, humayo ka doon. And you can ask me. At pwede ka rin pong humiling kay We pastor. can, our brothers and sisters, we can make a mission team, we can go, right? Pwede tayong makabuo ng mission team at humayo po doon. And if God allow, you'll save the people there, right? God can establish church there, right? At kung ipahintulot ng Diyos na mayroong maligtas doon, pwedeng itatag ng Diyos yung church doon. Someday, you can go there, right? Kung gayon balang araw, pwede ka na magpunta doon. But even though no church, you just go there because of some situation. Pero kahit naman walang church doon, pero dahil sa mga sitwasyon, doon ka tumira, doon ka na pumunta. Huwag magmadali sa paggawa ng desisyon sa halip dapat itong gawin ng maingat. Kaika 19, buksan mo ang Biblia. Kaika 19, verse 2. Kaika 19, verse 2. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Hindi mabuti para sa isang tao ang walang kaalaman, at siyang nagmamadali sa kanyang mga paa ay naliligaw. Siyang nangmamadali sa kanyang mga paa ay naliligaw. Right? You will have a mistake. Magkakamali ka po. If you hurry, you will have a mistake. Kung ikaw ay magmamadali, magkakamali ka po. Don't worry. Don't hurry. Kaya huwag pong magmadali. Especially when you decide some important thing, don't hurry. Lalong-lalo na kapag may pinagpapasyahan kang mabuting ama. Mahalagang bagay, huwag magmadali. Don't decide immediately. Huwag agad magpasya. Pray for a long time. Manalangin ng matagal. And have a counsel. At magkaroon ng counseling. Yeah. So, but we frequently, right? We just look at current situation. Pero madalas po, nakatingin tayo sa kasulukuyang sitwasyon. If we focus on current situation, we cannot follow the will of God. Kung tayo ay nakatuon sa kasalukuyang sitwasyon, hindi tayo makakasunod sa Diyos. As we read Luke chapter 1, God allowed the famine in the land of Israel, right? Gaya ng nabasa natin sa Ruth chapter 1, ipinahintulot ng Diyos sa lupain yung tagutom. At that time, what the age the Bible mentioned? Sa panahong iyon, ano po yung panahong iyon na binanggit ng Biblia? Right? Yeah. Verse 1, at nangyari ng mga araw na ang mga hukomang namumuno. Hukom. It's the age of a judge, right? Ito yung panahon ng mga hukom. What the age is this age? Ano Yes. po yung panahong ito? Right?
it's a really corrupted age, right? Ito yung panahon na kung saan napakasama po. Yeah, in their life, they excluded God. Sa kanilang panahon po, wala silang They Diyos. lived according to their own way. Lumalakad sila ayon sa kanilang sariling daan. Why God allowed hukom sa Israel? Lupain ng Israel. Bakit pinahintulot ng Diyos ang hukom sa lupain ng Israel? It was a God's judgment there, right? Ito yung paghukom ng Diyos para sa kanila. There is God's will, right? Kaya merong kalooban ng To Diyos correct them, right? para itama po sila. But Naomi met the problem there, right? Pero si Naomi po doon ay humarap sa problema. She didn't consider God's will. Hindi niya po napag-isipan yung kalooban Even ng though Diyos. there is a famine, she had to stay there. Kahit na merong tagutom doon, kailangan niya pa rin manatili doon. But she followed her own way by looking at situation. Pero sinunod niya po yung kanyang sariling pamamaraan, nakatingin sa kanyang kasulukuyang sitwasyon. That's why what happened to her? Kaya ano po yung nangyari sa kanya? God disciplined her, right? Dinisiplina po siya ng Diyos. Tama po? Later, her husband died. Kalaunan, yung kanyang asawa, namatay. After that, even her two sons died. Pagkatapos pa nun, maging yung kanyang dalawang anak na lalaki, namatay din po. Only two daughter-in-law left. Tanging dalawang manugang lang po yung natira. It's a really terrible situation, right? Yan ay isa talagang kilabot na sitwasyon. She tried to find a way to survive their family. Humanap siya ng paraan para makasurvive ang kanyang pamilya. That's why they went to Moab, right? Kaya nga nagtungo sila sa Moab. Even though it's different from the God's will. Kahit na ito ay naiba mula sa kalooban ng But Diyos. what was the result? Pero ano po yung naging resulta? Terrible situation. Kakilabot na sitwasyon po yung nangyari. But subalit Naomi na nakatanggap ng disiplina, si Naomi ay tinanggap ang kanyang mga paghihirap bilang disiplina mula sa Diyos. It's important. She accept. It's God's discipline. Pero ang malaga po, tinanggap niya po na ito'y disiplina ng Diyos. Tama? Luke, go back. Balikan natin. Luke chapter 1. Verse 20 and 21. Luke chapter 1, 20 and 21. Luke chapter 1, 20 and 21. Basahin po natin ng sabay-sabay. Sinabi niya sa kanila, "Huwag na ninyo akong tawaging Naomi. Tawagin ninyo akong Mara, sapagkat pinakitunguhan ako ng may kapaitan ng makapangyarihan sa lahat. Ako'y umalis na puno, ngunit ako'y pinauwi ng Panginoon na walang dala. Bakit ninyo ako tinatawag na Naomi, gayong ang Panginoon ay nakitungo ng marahas sa akin, at pinagdalamhati ako ng makapangyarihan sa lahat." Sinabi niya, verse 20, right? Huwag na ninyo akong tawaging Naomi, tawagin ninyo akong Mara. Mara, anong ibig sabihin Mara? Bitter. Mapait po, kapaitan. Maybe Naomi, the meaning of Naomi is sweet. Marahil ang kahulugan po ng salitang Naomi ay matamis. But don't call me Naomi. Pero wag mo na akong tawaging Naomi. I am no more Naomi. Ako ay hindi na Naomi. I am Mara. Ako ay Mara. Because look at what happened to me. Dahil tingnan ninyo, ano ba yung nangyari sa It's akin? really difficult life, bitter things. Ito ay isang mapait na bagay. Right? Yeah. Sapagkat tungguhan ako ng may kapaitan ng makapangyarihan sa lahat. Sino? Makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos. Right? It's God's discipline. Kaya itinuring niya po na ito'y disiplina ng Diyos. Yeah. 21, ako'y umalis na puno, unit ako'y pinauwi ng Panginoon na walang dala. Right? Maybe his family was a lot of possession in the Canaan,
Marahil yung kanyang pamilya po, meron silang mga ari-arian sa Kanaan. And right, she has a husband, two son, Meron siyang asawa, 2 anak na lalaki. right? That's why, yeah. Ako'y umalis na puno. Yeah. Ngunit, ako'y pinauwi ng Panginoon na walang dala. Walang. Tama? Walang nakatira. Yeah. Walang dala. Kayong ang Panginoon ay nakitungo ng marahas sa akin at pinagtalamhati ako ng makapangyarihan sa lahat. Right? She knew who allowed the situation. At nalalaman niya po kung sino yung nagpahintulot ng Right. sitwasyong ito. She knew God allowed this situation. Nalalaman niya na yung Diyos yung nagpahintulot ng sitwasyong ito. God afflicted her, right? Kaya siya ay pinadalamhati ng Diyos. Yeah. Si Naomi ay tinanggap ang kanyang mga paghirap bilang disiplina mula sa Diyos. Dapat nating maunawan ng maayos ang disiplina mula sa Diyos. Ang problema ay ang hindi pagkakaalam kung ang disiplina ay disiplina. Naintindihan? Anong ibig sabihin? Sometimes, some people, even though they receive a discipline, they don't recognize it's a discipline. Minsan po may mga tumatanggap ng disiplina, pero yung problema, hindi nila nakikilala na ito'y disiplina na pala. They disobey to God. Sumusuway sila sa Diyos. Did God allow discipline? Ipinahintulot ng Diyos yung disiplina. But they don't know it's a discipline. Pero hindi nila nalalaman na ito'y disiplina na pala. It's a really big problem. Yan po yung mas malaking problema. Because Naomi was a good thing. She knew it's God's discipline. Subalit yung mabuting bagay kay Naomi, nalalaman niya na ito'y disiplina ng Diyos. Sa pamamagitan ng disiplina, kinakailangan nating suriin ang ating sarili. Job, buksan mo ang Biblia, Job chapter 5. Job chapter 5, 17. Job chapter 5, 17. Okay po. Basahin po natin ng sabay-sabay. Narito, mapalad ang tao na sinasaway ng Diyos, kaya't huwag mong hamakin ang pagtutuwid ng makapangyarihan sa lahat. Napalad ang tao na sinasaway ng Diyos. Yeah, the Bible says, if you receive the discipline, it's a blessing. Blessing, right? Sinasabi ng Biblia, kapag ikaw ay tumanggap ng disiplina, ito'y pagpapala. Last Sunday we learn about repentance and God's discipline, right? Itong nakarang linggo po, napag-aralan po natin yung patungkol sa pagsisisi at disiplina ng Diyos. Discipline is an expression of God's love, right? Yung disiplina, ito yung pagpapahayag ng pag-ibig ng Diyos. Why God discipline His children? Bakit dinidisiplina ng Diyos yung kanyang mga anak? Because He loves His children, right? Dahil mahal niya po yung kanyang mga anak. That's why God discipline is God's love, Kaya right? yung disiplina ng Diyos, ito yung pag-ibig ng Diyos. That's why sinabi ng Biblia, mapalad ang tao na sinasaway ng Diyos. Kaya't huwag mong hamakin ang pagtutuwid ng makapangyarihan sa lahat. We have to consider deeply when we receive the discipline. Kaya kailangan nating malalim na pag-isipan po kapag tayo ay tumanggap ng disiplina. Subalit, sabi ni Naomi, ang taong nakakalom ng disiplina ay tinatawag na makapangyarihan. Ito ay importante, makapangyarihan. Yeah. She didn't call just God, right? God. Hindi niya po basta tinawag na Diyos lang. She called makapangyarihan. Right? Bakit? Yeah. Ang pagiging makapangyarihan ay nangangahulugan alam ang lahat at magagawa ang lahat. Tama po ba? Makapangyarihan. Dapat nating maunawan na ang nagbibigay ng disiplina ay ang makapangyarihang
Diyos. Yeah. Makapangyarihan Diyos. Mayroon kalooban at pagkabayang makapangyarihan Diyos sa pagbibigay ng disiplina. Nasa ilalim tayo ng lilim ng makapangyarihan. Okay po. Buksan mo ang Biblia, Awit 91. Awit 91. Awit 91, verse 1. Awit 91, verse 1. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Siyang naninirahan si tirahan ng kataas-taasan ay mananatili sa lilim ng makapangyarihan. Mananatili sa lilim ng makapangyarihan. Anong ibig sabihin? Mananatili sa lilim ng makapangyarihan. Ibig sabihin, kung nasa lilim ng makapangyarihan, tayo ay laging ligtas. You are safe, right? Naintindihan? Even though Almighty God allow discipline, there is a boundary. Is a boundary. Kahit Right? na ipintulot ng makapangyarihang yung disiplina, meron pong boundary. We are still safe. Tayo ay ligtas pa rin. So, even though you receive a discipline, don't be depressed too much, right? Kaya kahit na tumanggap ka ng disiplina, huwag ka pong labis na ma-depress. Because you are under the shadow of the Almighty, right? Dahil ikaw ay nasa ilalim ng lilim na makapangyarihan. At dahil ang Diyos ay ang makapangyarihan, paminsan-minsan ay ginagamit niya ang disiplina upang pabayan tayo sa pinaka-mabuting landas. Pinaka-mabuting landas. Almighty God can lead us to the best way. Ang makapangyarihang Diyos, magagawa niya tayong mapatnubayan sa pinakamainam na daan. Bakit pinahihintulutan ng mabuting Diyos ang pagdurusa sa atin? Bakit? Awit 119, buksan mo ang Biblia. Awit 119, 75. Awit 119, 75. Okay po. Basahin po natin ng sabay-sabay. O Panginoon, nalalaman ko na matuwid ang mga pasya mo at sa katapatan ay pinangumbaba mo ako. Sa katapatan ay pinanggumbaba mo ako. Sa katapatan. Right? Sa katapatan. When God allow the oppression, there is God's will. Right? Kaya pag pinahintulot ng Diyos sitwasyon, mayroon pong kalooban ng Diyos. Whatever oppression you have, it came from God. Right? Anumang kahirapan na meron ka, ito ay nagmula sa Diyos. Tama po ba? That's why you shouldn't complain here. Kaya dapat na hindi ka magreklamo tungkol dito. Whatever oppression you have. Anumang sitwasyon ng kahirapang meron Because ka. God is the one who allow oppression. Dahil ang Diyos ang siyang nagpahintulot ng kahirapan. You complain the oppression, the situation. Ikaw ay nagreklamo sa kahirapan na sitwasyon. It's a complaint to God, right? Yan yung pagrereklamo sa Diyos Who allow the oppression. na nagpahintulot ng kahirapan. Kapag pinahihintulutan ng Diyos ang pagdurusa, may mabuting kalooban siya. Alam ng makapangyarihan Diyos kung ano ang pinakamabuti at pinakaangkop na landas para sa akin. Tama po ba? We don't know our future, right? Sa katunayan, hindi po natin nalalaman yung ating kinabukasan. Tama po ba? You are not almighty, right? Hindi naman tayo makapangyarihan. We don't know what's the best way for me. Kaya hindi natin nalalaman kung ano yung pinakamainam para sa akin. Only God knows what's my best way, right? Diyos lamang yung nakakaalam kung ano yung pinakamainam para sa akin. That's why God
wants to lead us to the best way. Kaya nais ng Diyos na patnubayan tayo sa pinakamainam na daan. When God disciplines us, God wants to lead us to best way. Kapag dinidisiplina tayo ng Diyos, nais ng Diyos na tayo patnubayan sa pinakamainam. Because He's Almighty God. Dahil siya po yung makapangyarihang He Diyos. knows everything, right? Nalalaman niya po ang lahat. He can do anything, right? Magagawa niya po lahat. Kaya sa pamagitan ng pananampalataya na ito, dapat tayong lalo pang umasa at magtiwala sa Kanya. Nahum, buksan mo ang Biblia, Nahum, chapter 1. You are not familiar, Nahum? Bago Habakuk, Bago po maghabakuk, pagkatapos Maika, pagkatapos ng Mikas, meron Nahum chapter 1, verse 7. chapter 1 po, verse 7. That's why whenever we have a New Beginning Bible study, right, we sing a Bible book song, right? Kasi sa tuwing meron tayong New Beginning Bible Study, tayo po yung maawit ng Bible song. You can memorize. Kaya kabisaduhin niyo po. Okay po, chapter 1:7, basahin po natin ng sabay-sabay. Ang Panginoon ay mabuti, isang muog sa araw ng kaguluhan, at nakikilala niya ang mga nanganganlong sa Kanya. Yeah. Nakikilala niya ang mga nanganganlong sa Kanya. Right? Yeah. He knows, right? Who really trusts in the Lord. Nalalaman niya po kung sino talaga yung nagtitiwala sa Panginoon. We have to believe Almighty God can lead us to the best way. Kailangan nating paniwalaan na makapangyarihang Diyos, papatnubayan niya tayo sa pinakamainam na daan. He allowed discipline to lead us to the best way. Pinapahintulot niya yung disiplina upang patnubayan tayo sa pinakamainam na daan. At si Naomi, pagbabaling ni Naomi sa Diyos, sa huli, balikan natin, Luke chapter 1, 6 and 7. Luke chapter 1, 6 and 7. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. Nang magkagayon, siya at ang kanyang dalawang manugang ay nagsimulang bumalik mula sa lupain ng Moab, sapagkat kanyang nabalitaan sa lupain ng Moab kung paanong dinalaw ng Panginoon ang kanyang bayan at binigyan sila ng pagkain. Kaya siya'y umalis sa dakong kanyang kinaroroonan kasama ang kanyang dalawang manugang at sila'y naglakbay pabalik sa lupain ng Juda. After she received the great discipline, finally she returned to her country. Pagkatapos niya pong makatanggap ng dakilang disiplina po, sa huli ay pabalik na po siya sa kanyang bayan. Ito ang tunay na larawan ng tao sa pusong pagsisisi, right? Tao sa pusong pagsisisi. Kailangan nating maunawan ang ating mga pagkakamali at aktual na pagpapaliglo. Last week we also learned, right? What's the real repentance? Nung nakarang linggo, natutunan nyo din po kung ano yung tunay na pagsisisi. It's not just confessing our sin, right? Hindi lang ito basta pagpapahayag ng ating kasalanan. We have to forsake our sin completely. Kailangan nating ganap na talikuran ng kasalanan. We have to completely return to the Lord. Right? Kailangan nating ganap na manumbalik sa Panginoon. Ang pagpabalik sa Israel ay katumbas ng pagpabalik sa Panginoon. Because at that time, right, Israel was God's chosen people. Dahil sa panahon iyon, yung Israel, yung bayang pinili ng Diyos. Right. Sa ating panahon, ang pagpabalik sa simbahan ay pagpabalik din sa Panginoon. That's why if some leave the church, need to return to church as soon as possible. Kaya kung merong umalis sa church, kailangan po siyang bumalik agad sa church. It's a return to the Lord. Yan po yung pagbabalik sa Panginoon. Anyway, right?
Naomi really repented, right? Gayunpaman si Naomi ay talaga pong Then nagsisi. she returned to Israel again. Kaya siya ay muling bumalik sa Israel. And we think about one thing for her life. At dito, pag-isipan po natin yung isang bagay sa kanyang buhay. Si Naomi na nagpatuto sa Diyos sa pamagitan ng kanyang buhay. We know where Ruth, right? Her daughter-in-law, Ruth followed Naomi, right? Nalalaman nating mabuti na yung kanyang manugang na si Ruth po ay sumunod po sa kanya. Ruth ay sumunod hanggang sa huli sa kanyang mother-in-law na si Naomi. Buksan mo ang Biblia, Ruth chapter 1. Ruth chapter 1, you already open. Verse 15 hanggang 17. 15 hanggang 17, basahin po natin ng sabay-sabay. Sinabi niya, tingnan mo, ang iyong bilas ay bumalik na sa kanyang mga kababayan at sa kanyang mga Diyos. Sumunod ka na sa iyong bilas. Ngunit sinabi ni Ruth, huwag mo akong pakiusapan na kita'y iwan o talikuran ko na ang pagsunod sa iyo. Kung saan ka pupunta ay doon ako pupunta. Kung saan ka nakatira ay doon ako maninirahan. Ang iyong bayan ay magiging aking bayan at ang iyong Diyos ay aking Diyos. Kung saan ka mamamatay ay doon ako mamamatay at doon ako ililibing. Gayon nawa ang gawin ng Panginoon sa akin at higit pa, kahit na ihiwalay ako ng kamatayan sa iyo. Sinasabihan ni Naomi si Ruth na bumaling na siya sa kanyang sariling lupain at iwan si Naomi. Right? You don't need to follow me. Hindi mo na kailangang sumunod pa sa akin. I don't have anything. Wala na ako. If you follow me, it will be much more difficult life. Kapag sumunod ka pa sa akin, mas magiging mahirap yung buhay. Much better you stay your country. Kaya mas mabuting manatili ka na lang sa iyong bayan. Maybe you can get married again. At marahil pwede kang makapag-asawa ulit You doon. can stay with your family. At maging kasama ng iyong pamilya. Why do you follow me? Bakit sumusunod ka pa rin sa akin? Ngunit nagpasya si Ruth na sundan si Naomi hanggang sa huli. Tama? Paano nagawa ni Ruth na sundan si Naomi? Right? Actually, it's really not easy following her mother-in-law. Right? Sa katunayan, hindi po madali na sundan yung kanyang biyanan. Siyempre dahil nanampalataya si Ruth sa Diyos. Okay? She had a faith about God. Meron siyang pananampalataya tungkol sa Diyos. Taktak pa ito dahil kitang-kita ang buhay ng paglilingkod sa Diyos sa buhay ni Naomi. Right? Verse 16, sinabi ni Ruth, huwag mo akong pakiusapan na kita'y iwan o talikuran ko na ang pagsunod sa iyo. Kung saan ka pupunta ay doon ako pupunta. Kung saan ka nakatira ay doon ako maninirahan. Ang iyong bayan ay magiging aking bayan at ang iyong Diyos ay aking Diyos. Right? Ang iyong Diyos ay aking Diyos. Right? iyong Diyos. Ang Diyos ni Naomi, right? Ruth, she was a Gentile woman, right? Si Ruth po, isa po siyang babaeng Originally, hintil. she didn't have God. Sa katunayan, wala talaga siyang Diyos. She was the woman who worshipped idol in Gentile. Siya po yung babaeng sumasamba sa mga Diyos-Diyosan sa hintil. How she could have the faith about God? Kung gayon, paano siya nagkaroon ng pananampalataya patungkol sa Diyos? Because she saw Naomi, Dahil nakita niya ito kay Naomi her life. sa buhay po niya. She really served God, right? Na talagang si Naomi ay naglilingkod sa Diyos. That's why Naomi could evangelize Ruth. Kaya nagawang ma-evangelize ni Naomi si Ruth. Romans chapter 14. Romans chapter 14. You mark here, Romans chapter 14, verse 18.
Romans 14 verse 18. Okay po. Basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat ang naglilingkod ng ganito kay Kristo ay kalugod-lugod sa Diyos at tinatanggap ng mga tao. Ang naglilingkod ng ganito kay Kristo ay kalugod-lugod sa Diyos at tinatanggap ng mga tao. Yeah. If we really serve the Lord, not only we are praised by God, but also we are praised by men, right? Kung talagang naglilingkod tayo sa Diyos, hindi lamang tayo magiging kalugod-lugod sa Diyos, kundi maging sa mga tao. Yeah. When we live a good life in this world, the people in this world also can praise us, right? Kung tayo ay nabubuhay ng mabuti sa mundong ito, yung mga tao ng sanlibutan ito, papupurihan din nila tayo. Then we can evangelize them, right? Kung gayon, magagawa po natin silang ma-evangelize. Dapat ang ating buhay ang nagpapatuto kay Kristo. Kailangan nating magbigay ng samyo ni Kristo. Samyo ni Kristo. Buksan mo ang Biblia, Ikalang Korinto, chapter 2. Ikalang Korinto, chapter 2, verse 15. Chapter 2, 15. Okay po. Basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat kami ang mabangong samyo ni Kristo sa Diyos sa mga iniligtas at sa mga napapahamak. Kami ang mabangong samyo ni Kristo. Right? Samyo ni Kristo. Sa Diyos, sa mga iniligtas, at sa mga napapahamak. They are the people who are not saved, right? Sila yung mga taong hindi po ligtas. We need to have the fragrance of Christ, not only to save the brothers and sisters, but also to save the people in the world. Kailangan nating magkaroon ng mabangong samyo ni Kristo, hindi lang sa mga kapatid, maging sa mga taong hindi rin po ligtas sa labas. Nais na nating magkasama ang mga taong nagbibigay ng magandang amoy. Tama ba? Let's suppose somebody produce very hindi magandang smell. Pagpalagay natin na mayroong isang taong naglalabas ng hindi magandang amoy. May tao 1 month walang pet. May isang tao isang buwan nang hindi naliligo. Anong mangyari? You don't want to be with him, right? At ayaw mo pong makasama siya. Tama po ba? Tama po ba? But meron good smell always. Pero merong palaging mabango. Yeah, you want to be with him, right? Ngayon, gusto mo siyang makasama. At gusto rin nating maging katulad nila na nagbibigay ng amoy. Tama po ba? Yeah. That's important. Naomi, of course, as we learn, she received the great discipline. Opo, gaya ng ating natutunan, tumanggap po si Naomi ng malaking disiplina. But in that situation, right, she kept her faith. Subalit sa ganong sitwasyon, napanatili niya yung kanyang pananampalataya. Maybe she was not so much depressed. Marahil hindi po siya labis na She panghinaan. continued to serve the Lord. Patuloy siyang naglingkod sa Panginoon. She tried to overcome the great oppression. Sinikap niyang mapagtagumpayan yung malaking kahirapan. Ruth saw her, right? Kaya po, nakita siya ni Ruth. If, right, unsaved people met that situation, what will be their heart? Kung yung mga taong hindi ligtas sumarap sa ganong sitwasyon, ano po yung magiging kanilang puso? Husband passed away. Umanaw yung Only asawa, two sons passed away. pati yung 2 anak na lalaki It's a namatay. really depressed situation, right? Yan ay talagang nakakapanghinang kalagayan. They cannot have any hope, right? Kung hindi sila magkakaroon ng anumang pag-asa, di ba po? Yeah. But she didn't lose hope. Pero hindi po siya nawalan ng pag-asa. She hold on God more. Higit niyang pinanghawakan ng Diyos. Awit 39. Awit 39.
7. With 39:7. Okay po. Basahin po natin ng sabay-sabay. At ngayon, Panginoon, sa ano pa ako maghihintay? Ang aking pag-asa ay nasa iyo. Panginoon, sa ano pa ako naghihintay? Naghihintay. Ang aking pag-asa ay nasa iyo. Nasa iyo. Yeah. When she look at her situation, right? No hope, right? Kaya kung titingnan niya ang kanyang sitwasyon, walang pag-asa. She doesn't have anything, nothing. Wala na pong natira sa kanya. No hope, right? Kaya wala na pong pag-asa. But she had one hope, Pero meron po siyang isang pag-asa, the Lord, ang Panginoon. right? She hold on the Lord. Pinanghawakan niya po ang Panginoon. Ruth saw her. Kaya nakita siya ni In the Ruth situation, Naomi continue hold on the Lord. na sa ganong sitwasyon, pinanghawakan ni Naomi ang Panginoon. She didn't lose hope until Hindi the siya nawala ng pag-asa hanggang sa huli. end. Yeah, it's right. Fragrance of Christ. Kaya di ba po, ito yung samyo, mabangong samyo ni Kristo. It's a good smell, right? Yun yung mabuting samyo. That's why Naomi already decided at the time. Kaya sa panahon yun, nakapagpasya na po si Naomi. I will follow her. Susunod ako sa kanya. Wherever she go, I will follow her. Saan man siya magtungo, susunod ako. Your God, I saw your God. Nakita ko ang iyong Diyos. Your God will be my God. Ang iyong Diyos ay aking Diyos. That's why except death cannot separate me from you. Kaya maliban sa kamatayan, hindi ako maiwalay sa iyo. She determined her heart, right? Kaya nagpasya po siya sa kanyang puso. Naomi evangelized through her life, right? Kaya si Naomi, nakapag-evangelize siya sa pamagitan ng kanyang buhay. We have to evangelize the people through our life. Kailangan nating ma-evangelize yung mga tao sa pamagitan ng ating buhay. Yeah. Then, sa huli, Naomi na muling nakabangon, God restored her. Kaya siya ay pinanumbalik ng Diyos. Balikan natin, Luke chapter 4, Luke chapter 4, 13 hanggang 17, 13 hanggang 17. Luke chapter 4, 13 hanggang 17. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. Kaya't kinuha ni Boaz si Ruth. Siya'y naging kanyang asawa at siya'y sumiping sa kanya. Pinagdalang tao siya ng Panginoon at siya'y nanganak ng isang lalaki. Sinabi ng mga babae kay Naomi, purihin ng Panginoon na hindi ka pinabayaan sa araw na ito na mawalan ng isang malapit na kamag-anak. Maging bantog nawa ang kanyang pangalan sa Israel. Siya sa iyo'y magiging tagapagpanumbalik ng buhay at tagapag-alaga sa iyong mga katandaan, sapagkat ang iyong manugang na babae na nagmamahal sa iyo, na para sa iyo ay higit pa kaysa 7 anak na lalaki, ay nagsilang sa kanya. Kinuha ni Naomi ang bata, inihilig sa kanyang kandungan, at siya'y naging tagapag-alaga nito. Binigyan ng pangalan ang bata ng mga babaeng kanyang kapitbahay na sinasabi, may isang lalaki na ipinanganak kay Naomi, at tinawag nila ang pangalan na Obed. Siya ang ama ni Jesse na ama ni David. Yeah. After Naomi returned to Israel with her sister-in-law, Ruth, God restored them. Kaya pagkatapos na makapanumbalik si Naomi at kasama yung kanyang manugang na si Ruth, pinanumbalik po siya ng Diyos. As you know, like Ruth, in the end, Ruth can marry with Boaz. At gaya ng inyong nalaman, naging asawa, kinasal po siya kay Boaz. Right? Si Ruth. Yeah, Boaz was a great man at the time in the place. At sa panahon ngayon, si Boaz po ay kilala. And then, finally, sa huli, natanggan ni Naomi si Obed ang lolo ni David. Lolo ni David. Sa pamagitan ng kanyang manugang na si Ruth. Tama? We think about the situation, the first situation of Naomi when she was in Moab. Pag-isipan po natin yung unang naging sitwasyon ni Naomi nung siya ay nasa Moab. Right? As we learn, suddenly her husband passed away. Gaya ng ating nalaman, bigla po namatay yung kanyang asawa. Two children passed away. Yung kanyang dalawang lalaking anak namatay. No hope. Walang pag-asa. No hope of restoration.
Walang pag-asa ng pagpapanumbalik. At that how she can imagine God, she meet this situation. At sa oras ninyong paano niya maiisip, nahaharap sa siya ganitong sitwasyon. How could she imagine she can have ang lolo ni David, Obed? Paano niya maiisip na magkakaroon pala siya ng magiging lolo ni David na si Obed? But surprisingly, right? God restored her, right? Pero yung nakakamangha dito, pinanumbalik siya ng Diyos. When she returned to the Lord, God restored her, right? Kaya nung siya'y bumalik sa Panginoon, siya'y pinanumbalik ng Panginoon. Ipinakaloob ng Diyos ang ganap na paggaling kay Naomi. Tama po ba? So, that's why verse 15, sabi ng Biblia, and verse 15, siya sa iyo'y magiging tagapagpanumbalik ng buhay. Tama? Tagapagpanumbalik ng buhay. It means God restored her. God restored her. Ibig sabihin, pinanumbalik siya ng Diyos. Ang Diyos ang ating tagapagpagaling. We have to know God is the one who restored us. Kaya nating malaman na ang Diyos ang siyang magpapanumbalik sa atin. God, we know well, right? God judged Israel scattered to the world. Gaya ng ating nalaman, ikinalat ng Diyos ang Israel sa buong daigdig. But God didn't judge Israel until the end, right? Pero hindi po hinatulan ng Diyos ng Israel hanggang sa uli. Our time, God restored Israel, right? Sa ating panahon, pinanumbalik ng Diyos ang Israel. Joseph in Genesis, right? He also met very difficult situation because of his brothers. At si Jose po, doon sa Genesis, siya humarap sa napakatinding paghihirap dahil sa kanyang mga He kapatid. was sold in Egypt Siya po ay ipinagbili sa Ehipto as a slave. bilang alipin. He was confined in the prison. At siya ay nakulong sa bilangguan. No hope, right? Walang pag-asa po, di ba? But Subalit, in the end, sa huli, God restored him, right? pinanumbalik siya ng Diyos. Tamo ba? God saved Israelite through him, right? Iniligtas ng Diyos ng mga Israelita sa pamamagitan niya. If we read Judges, the book of Judges, you know the story about Samson. Kung babasahin natin yung aklat ng mga hukom, makikita niyo po doon yung kwento ni, alam niyo po, yung kay Samson. He also disobeyed to God, right? Siya din po, sumuway sa Diyos. He also received the discipline from God. Tumanggap din po siya ng disiplina mula sa Diyos. He was become very miserable situation. At yung kanyang sitwasyon po naging miserable. His twice was plugged out. Yung kanyang dalawang mata po'y dinukit. No hope. Kaya po, walang pag-asa. But the Bible says, we open the Bible, Judges chapter 16. Kaya tingnan natin sa Biblia po, Hukom chapter 16. Judges 16:22. Judges 16:22. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. Gayunman, pagkatapos na siya'y maahitan, muling tumubo ang buhok ng kanyang ulo. Right? His power, great power, when he had the hair, right? He could have a great power from God, right? Kaya nung siya po'y merong mahabang buhok, siya'y nagkaroon ng malaking kapangyarihan mula sa Diyos. But because of his sin, he was saved completely. Pero dahil sa kanyang kasalanan po, siya po ay nahitan. That's why he lost the great power from God. Kaya nawalan po siya ng malaking kapangyarihan mula sa Diyos. But the Bible said, his head, the hair of his head began to grow again. Pero sinabi ng Biblia, muling tumubo ang buhok ng kanyang ulo. Means God gradually restored him. Ibig sabihin, unti-unti po siyang pinabalik ng Diyos. Right? He could restore. Kaya po siya ay That's na-restore. why before he killed more Philistine than he killed while he was alive. Kaya mas marami po siyang napatay sa pagkakataong ito kaysa nung siya ay nabubuhay pa. Right?
He returned the glory to God, right? Kaya ibinalik niya po yung papuri, kaluwalhatian sa God Diyos. restores us. Kaya pinapanumbalik tayo ng Diyos. Kung tayo ay nasa mahiram na kalagayan, dapat nating hangarin ang muling pagpapanumbalik. Awit, buksan mo ang Biblia, Awit 60. Awit 60, verse 1. Awit 60, verse 1. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. O Diyos, kami ay iyong tinalikuran, winasak mo kami. Ikaw ay nagalik o ibalik mo kami. Ibaling mo kami. Right? Ibaling mo kami. If you are in difficult situation, you ask to God. Kaya kung ikaw ay nasa mahirap na kalagayan, magtanong ka sa Diyos. Ibaling mo kami. Ibaling mo kami. Sa ating Christian life, maaari rin tayong mahulog sa isang situation, walang pag-asa. May mga panahon ng spiritual na paghina. Hindi laging nasa maganda lamang na kalagayan ang buhay. Ano ba? Katulad din ng mga atleta na mayroong tinatawag na slump. Alam mo ba, slump? Slump. Slump. O pagbaba sa kanilang performance. Right, there are many good sports athletes, right? Meron pong mga magagaling na mga atleta. Do they always good? Palagi ba silang magaling? Sometimes they have a slump, fall down. Minsan sila po'y bumabagsak din po. Halimbawa, you like Pacquiao? Halimbawa, di ba? Gusto niyo po si Pacquiao, di ba? Kilala niyo po. Boxer. He is a successful boxer, right? Siya ay matagumpay na boksingero. Does he always get the victory? Palagi po ba siyang nananaig? Sometimes he fell down. Minsan siya ay bumabagsak din po. Tama ba? Our Christian life, pareho. Ganon din sa ating Kristiyanong pamumuhay. Sometimes good, sometimes bad. Minsan mabuti, minsan masama. Actually, during last Grande Bible Seminar, I was a little bit. I was medyo the disappointed. Sa katunayan po, nitong nakaraang Grand Bible Seminar, ako po ay medyo nadismaya. Almost 2 weeks, Sunday, many brethren absent church. Dahil halos 2 linggo na po yung nakalipas, maraming kapatid po yung And hindi This mga absent. Grand Bible Seminar, only few we can invite new invitee. At sa nakaraang Grand Bible Seminar, kakaunti lamang po yung ating naimbitahan. And then many brothers and sisters don't participate. At maraming mga kapatid po, hindi sila nakikibahagi. As a pastor, mahirap ako. Kaya para kay pastor po, mahirap po para sa kanya. Yeah. But I could be comforted. Pero si pastor po ay naaliw. Yeah, same. Someday, yeah. we have a distraction, but someday God will restore. Opo, balang araw magkakaroon tayo ng ganitong sitwasyon, pero papanumbalikin ito ng Maybe Diyos. someday our brothers and sisters will more actively participate in the works of God. Marahil darating ang araw na yung ating mga kapatid, mas magiging aktibo sila sa gawain ng And Diyos. someday we can more evangelize the lost soul. At darating yung araw na higit tayo makapag-evangelize na maraming kaluluwa. It comforted me. Ito po yung nakapagbigay aliw sa akin. I could overcome depression. At napagtagumpayan ko po yung panghihina. Darating ang panahon na muling ibabaling ng Diyos ang ating kalakasan. Right? Pinanumbaling ng Diyos si Elias mula sa kanyang paghihina. Right? So, we can learn the lesson through the life of Naomi. Kaya matututo tayo ng aral po mula sa buhay ni Naomi. She couldn't keep her position.
Napanatili niya po yung kanyang posisyon because of a situation. dahil po sa sitwasyon. It was her mistake. Yan po yung kanyang pagkakamali. But God's love allowed discipline to her. Pero yung pagpapahintulot ng Diyos, ipinahintulot yung disiplina sa kanya. She accepted as a God's discipline. Tinanggap niya ito bilang disiplina ng Diyos. And she repent and returned to the Lord. At siya ay nagsisi at nanumbalik sa Panginoon. But in this time, she continued testify God through her life. Ngunit sa pagkakataong iyon, siya ay patuloy na nagpatotoo tungkol sa Diyos sa kanyang That's why buhay. she could evangelize Ruth. Kaya nagawa niya pong ma-evangelize si Ruth. Ruth, how great woman in the Bible. Si Ruth, paano? Siya po ay isang kilalang babae sa So Biblia. her name was written in the journal of Jesus in Matthew chapter 1, right? Sa Matthew chapter 1 po, yung kanyang pangalan na isulat sa salinlahi ni Jesus. If not Naomi, walang Ruth, right? Kung hindi dahil kay Naomi po, wala din po magiging Ruth. Because Naomi has kept her faith until the end. Dahil si Naomi patuloy niyang pinanatili yung kanyang pananampalataya hanggang sa uli. Kaya meron Ruth, right? Kaya nagkaroon po ng Ruth. The important thing. In the end, God restored her. Kaya ang malagang bagay sa uli, pinanumbalik siya ng Diyos. Maybe if she couldn't be restored until the end, the story will not be written here. Siguro po kung sa uli hindi siya napanumbalik po, yung kanyang kwento hindi po may susulat dito. She overcome all the oppressions, she was restored. Napagtagumpay niya lahat ng mga paghihirap, napanumbalik po siya. God is the one who restored her, right? Kaya ang Diyos yung nagpanumbalik sa kanya. God will restore you. Kaya papanumbalikin ka So din ng whatever Diyos. situation you are, don't be discouraged. Nasa anumang kalagayan ka naroon, huwag kang panghinaan. Someday God will restore you. Balang araw, papanumbalikin ka ng Diyos. Okay? Manalangin po tayo. Mahal naming Ama na mahabagin at magpapala. Salamat po sa pagligtas sa amin mula sa kasalanan at pagkawasa. Salamat po sa pagbigay mo sa amin ng dakilang pagkakataon na mag-aralang salita ng Diyos. Salamat po sa maunawaan ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Hiniling po namin na sundin natin ang salitang natutunan natin ngayon. Tulungan mo po kami na mabuhay ng higit na sumusunod sa iyo sa taong ito. Salamat sa Diyos sa pagkabay upang makaroon ng mga bagong naligtas sa nakarang Grand Bible Seminar. Naway ipakaloob ng Diyos ang lahat ng kalagayan at pagkakataon upang ang mga naligtas ay lubos na manatili sa loob ng church. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ay